Magandang araw mga kabayan. Ako po, hindi matanggap ni Torre na siya po ay tuluyan ng tinanggal sa PNP at pinalabas na ito po ay nag-early retirement. At ang 4-star general na hawak niya ngayon ay ililipat na sa bagong PNP chief na si Nartates. Kaya mga kababayan, no? Hindi nagustuhan ni Torre itong mga sinabi ni Claire Castro. So ito po, panoorin natin mga kabayan na walaglag. Tinabla ni MMDA General Manager Nicolas Torre ang balitang nagretiro na siya sa PNP. Pero salungat din ito sa posisyon ng Malacanang. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Nakabig na naman ang administrasyon sa pinakahuling balasahan sa gabinete ng Pangulo, kung saan resigned as MMDA General Manager si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Mantakin mo kasi mga kababayan po natin, ha? Isa kang 4-star general, gagawin ka lang ngayon tagapaglinis ng stero at maging traffic enforcer sa EDSA. Di ba? Talaga naka-insulto yun. At lalong-lalo na, hindi mo alam na tinanggal ka na pala. At sinasabi niya dito mga kabayan, wala daw po siyang pinirmahan na siya po ay nag-resign na. Pero para po sa Palasyo di Polvoron, tanggal na itong si Torre. So, laglagan. Matanong kung opisyal na ba siyang nagretiro sa serbisyo at kung ipapasa niya na ba ang 4-star rank sa ngayon PNP Chief Melencio Nartates Jr., sinabi ni Torre na hindi siya nagpasa ng optional retirement. Nais din daw kausapin ni Torre ang organisasyon ng PNP dahil wala siyang pinirmahang retirement. Ayon sa palasyo, misunderstanding lang ang nasa likod ng pahayag ni Torre ngayong araw dahil naabisuhan na siyang magbitiw sa pwesto. Pumayag naman. So, naabisuhan na siyang mag-retire. Naabisuhan na siyang umalis sa pwesto. Pero bago pa siya umalis, mga kababayan, tinanggal na po siya. Yun ang masakit na hindi matanggap ni Torrering. Naku po, ito ay karma na. Ito nga mga kababayan po natin ha. Ito, no, nakaupo pa sa pwesto si BBM. Paano na pag wala na sa pwesto si BBM? Itong si Torre, mga kababayan po natin, sigurado kulong ang tanginang ito. Kulong to. Sure bull yan. Ma'am, okay na sa kanya yun. Accepted na niya. Accepted po niya yun. Dahil po tinanggap niya po ang posisyon na ito, alam niya naman po kung ano po ang maaaring mangyari at Di ba? Patibong ang ginawa nila kay Torre. Binigyan ng posisyon sa MMDA. So kapag tinanggap pala, automatic retired ka na. Automatic resign ka na. So di ba? Bobo rin si Torre, no? Walang kaalam-alam na yung binigay sa kanya na bagong posisyon sa MMDA, yan pala ay patibong. At ang purpose niyan, para matanggal sa kanyang 4-star at may bigay sa bagong PNP chief. Ching-chirering! Kawawang Torre. muli, ang mangyayari lamang po, siya po ay tatanggap ng benepisyo, full benefits, at lahat ng emoluments as a 4-star general. Wala rin daw magiging problema dahil nagkausap na ang palasyo at si Torre. Samantala, sang-ayon ng Malacanang na kailangan i-revisit ang PNP law para maiwasan ang ganitong hindi pagkakaintindihan. Ayon sa palasyo, mahalagang suriin ng PNP law gayong nagkakaroon ng misconceptions pagdating sa provisions ng batas. Tinanggal si Torre sa pwesto noong Agosto ng nakaraang taon, halos 3 buwan lang mula nang siya ay italaga bilang ika-4 na PNP chief ni PBBM noong May 2025. Kawawang Torrering, mga kababayan po natin, no? Matalino man ang matching na iisahan din. So itong ginawa ng Palasyo de Polvoron kay Torre ngayon, mga kababayan po natin. O ayan, karma na sa'yo, gunggong ka sa pinagagawa mo sa dating presidente at kay Vice President Sara. Ganon din po yung mga sinasabi mong hindi magaganda kay Senator Bato de la Rosa. So ngayon ito na. At ganon din yung pagmamayabang mo, no? Laban sa mga taga-suporta ng dating President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon mga kababayan po natin, sigurado ako na makukulong po itong si Torre pagkatapos ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil napakaraming kaso po. Lalo-lalo na yung kanilang ginawang pambabastos sa QGC. Isa po yun sa kanilang pananagutan. Siyempre, hindi po sila matatablan sa anumang kaso ngayon dahil hawak na nila ang DOJ, NBI, PNP at mukhang pati Supreme Court po ay mukhang hawak din ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Pero mga kababayan po natin, medyo malis tayo ng isyo
ipapano po itong impeachment laban kay Bongbong Marcos. Lalong-lalo na, sinasabi po ni Ms. Cathy Binag, mga kababayan, na posibleng ilalabas nila itong mga ebidensya, no, USB. Sa ngayon, hindi niya pa sinasabi na ilalabas niya yung laman ng USB. Pero, nabasa ko lang, dahil may hawak sila ng napakaraming USB, baka ito na nga po mga kababayan, no? Ang laman ng USB na ito, laban kay Bongbong Marcos. Kaya matindi po ito mga kababayan po natin. No? Ito panoorin natin ang sinabi po ni Ms. Cathy Binag. Nasa USB nga ba ang isa po sa ebidensya na magpapatunay na gumagamit, sumisinghot itong si Bongbong Marcos? Dahil noon ay binanggit ni Ms. Cathy Binag na hawak niya ang USB kung saan ay sumisinghot umano si Bongbong Marcos kasama ang kanyang mga kaibigan at naging dating kaplibin, kapartner nitong si Ms. Cathy Binag. Ito po ang hawak nilang USB. Kung makikita natin sa litrato, isa raw dyan ay may laman ng sumisinghot si Bongbong. Totoo kaya ito? Ito po panoorin natin ang isa sa mga complainant na si Ms. Cathy Binag, buhay na witness sa paggamit ng pulburon ni Bongbong at ng kanyang mga katropa. Panoorin natin ito. Ever since 2024, lumabas po ako. Late 2020, mid-2024, ako yung nagsabi, may problema ho sa paggamit ng illegal substance ang ating presidente. Pero until now, kanila ho itong binabaliwala at hindi ho nila pinapansin. Ngayon ho, nakita ho natin sa lahat ng nangyari sa ating bansa, ang pagmamalaki niya sa flood control projects na 5,000. Sabi niya na nakita niya at ginagawa na nila. Then, when he was signing the GAA, also, he was so proud that he read everything, 4,000 plus pages. Sinabi niya, pinasa niya, and sinabi niya, I didn't see anything wrong with that. But ngayon po, nakikita natin na may problema. Kitang-kita, lantaran, from PhilHealth sa lahat ho, and program funds, lahat na lang, di ba? Pati yung PTIC nga, yung ating ekonomiya ay magsasuffer with that. Kasi lahat ho tayo, pag tayo na nag-aano sa bangko, yan po talaga yung ginagawa natin. No? So ngayon, with all that, makikita nyo po doon na may problema ho, na wala ho siya sa sarili. And I think talaga, talaga po gumagamit siya ng pinagbabawal na droga kasi hindi rin naman ho siya nagpa-check up, no? So ako, nakita nyo naman, nung paglabas ko, sinabi ko yung problema na gumagamit siya ng droga. Nung rally po, nung nakaraan ng INC from November 16 to 18, nagsalita ho si Senator Amy Marcos at sinabi din niya ang problema ng ating presidente. Napakahirap po nun bilang kapatid para sabihin mo yon publicly. And sasabihin ng iba, baliwala. Tapos sabihin nila, ginagawa namin to kasi Duterte aligned kami. Alam nyo, kahit sino ho ang kumontra sa Duterte aligned na yan, na ay, kumontra sa ginagawa ng kamalian, sasabihin nila Duterte aligned. Sorry, bullshit yan. Tingnan nyo nangyayari sa gobyerno, sa ating bansa. Ang daming naghihirap. Eto pa rin. Yan, history of cocaine and marijuana, use of President Ferdinand Marcos Jr. The reaction of the Marcos family. Anong reaction? Wala, di ba? Di ba? Wala eh. Si Senator Amy Marcos, napakahirap nung ginawa niya. So, saan tayo pupunta? Di ba? Parang wala siyang alam. Sinabi ni... Ito na nga po ang sinasabi ni Ms. Cathy Binag, mga kababayan po natin. No? Na hindi niya naman napatunayan na talagang hindi siya gumagamit o na hindi siya addict dahil hindi naman siya nagpa-check up. Ang tinutukoy siguro ni Ms. Cathy Binag ay hindi naman siya kumasa sa hamon na magpa-hair follicle. Kaya mga kababayan, sa dami po ng sinasabing USB na hawak nila ngayon na nagpapatunay sa involvement kinalaman ni Bongbong Marcos sa mga scandalous issues, corruption, pagnanakaw. Kaya siguro natakot po itong House of Representatives. Kaya nila siguro ito hinarang, kaya hindi nila ito pinayagan na matanggap itong impeachment complaint. Dahil ito po, yung grupong ito, ang talagang magpapa-impeach kay Bongbong Marcos sa pamagitan ng kanilang mga hawak na solid na ebidensya. Di ba? So, tingnan natin kung anong gagawin po itong grupong ito, grupo nila Cathy Binag, Torre Topacio, Gob Chavit Singson, Congressman Mike Defensor. Tingnan natin kung anong susunod nilang hakbang dahil hindi tinanggap ang kanilang impeachment complaint. At isama na rin po natin sa ating pag-uusapan, mga Pinklawan,
ay sanib puwersa na daw laban po sa mga Duterte. Pagsanib puwersa ng mga kakampuet at bangag supporters ay sinusulong ngayon ni Trillanes para tapatan daw po ang lakas ng Duterte pagdating ng 2028. Naku po mga kababayan. Ang tanong, aabot pa ba sa 2028 na mukhang si Bongbong Marcos ay madalas na nauospital, mukhang matindi na po ang stress na kanyang nararamdaman at mukhang lumalala po ang kanyang pagsisingot. Kaya ang tanong, aabot pa ba sa 2028 itong si Bongbong Marcos? At kung sakali man, mga kababayan, makakayanan ba kahit magsanib puwersa itong kakampuet at mga bangag supporter? Naku po, duda po ako. Ngayon po ang mangyari, mga kababayan po natin. Dahil sa ating pag-iikot, kasama po sa Tay Kami Naman Signature Campaign, yung ginagawa po nating pangangalap na perma para sa Tay Kami Naman, para po sa agarang pagkupawi kay Presidente Duterte at masagot ng Supreme Court ang mga petisyon na ipinail ng mga anak ng dating Pangulo, abay nakikita po natin kung gaano po kalakas ang puwersa ng mga Duterte. At patunay lang na ang Pilipinas ay Duterte pa rin. Mga kababayan, kahit nakita ko at nakita ng majority ng mga Pilipino na kahit magsanib puwersa pa itong mga walang kwentang kakampuet at hindi nagtatrabaho, mga magnanakaw na mga bangag na nasa gobyerno ngayon, hindi nila kayang tapatan ang mga Duterte. Kumbaga, nakatadhana na ang susunod na presidente ay Duterte. At yan po ay hindi kakayanin kahit magsanib puwersa pa ang kakampuet at mga bangag. Ayon po sa sinusulong ngayon dito si Trillanes. Kaya ang masasabi ko, galingan nyo pa, gandahan nyo pa ang inyong propaganda, damihan nyo pa ang inyong kaso na ipapile kay Vice President Sara. Kasi po, wala na kayong magagawa. Kaya, bawi na lang sa next live. Maraming salamat.